Assalamualaikum, this is Basir Jalaluddin. Ngayon, tatalakayin po natin ang tinatawag na door jamb, window frame layout. Okay? Dito po tayo. Dito po ang example ng ating gagawin kung saan makikita niyo ang window frame at saka door jamb. Yes po. Ito po ang door jamb at ito naman po ang window frame. Gagamitin ng mga equipments tulad ng push-pull roll, helmet at saka vest para visible po tayo lagi. And then nandito rin po yung ating eyeglass, pencil at saka skwala. Yes po. Meron din po tayo dito hose level para sa mas accurate na level. Okay, dito naman po tayo sa mga components ng ating project. Isa po ito sa pinaka-importanting kailangan natin malaman tulad ng gagamitin nating kahoy, kung ano bang size niya. So dito, ang ginamit po dito na 2x3 po ang lumber na ginamit dito. Tsaka niya, door jamb. Ito naman po ang tinatawag na shoulder stud sa door jamb. Yung header, tsaka another shoulder stud. Okay, ito naman pong sa window, para halos pareho lang diba. Meron siya mga shoulder stud, header at yung pagkakaiba lang ay itong nasa baba na tinatawag na silk. Okay, dito naman po tayo sa layouting location natin. Dito po tayo mag-layout, pero bago po yung kailangan po natin i-consider kung ano yung nasa plano. Basahin po natin yung details na nakalagay sa plano para makita natin kung ano yung mga measurements na ilalagay natin. O kaya, kung wala namang plano, doon po tayo magbase sa Philippine Standard. Pangatlo, kailangan natin consider kung sino yung may-ari. Kung sino yung gagamit. Para saan yung door, o para saan yung window. Para sa maayos na pag-layout. Pero sa gagawin po natin ngayon, ang gagamitin nating measurement ay yung standard ng Philippines. Yes po, yung 2 meter by 1 meter or 90 sa weight ng door. Yung opening po 90 ang lalagyan natin. So dito mag-measure na tayo ng dito naman po halos nakikita na halos tapos na po tayo mag-layout ng ating door jamb. Makikita po natin dito yung marka ng K kung saan ito ay yung king stud. Ito namang S, ito po yung shoulder stud. At ito naman ang opening tapos shoulder stud ulit bago yung king stud. Dito naman po tayo sa ating window kung saan una kukunin natin ang kanyang center. Doon po natin ilalagay yung ating window. Ibig sabihin, i-divide po natin itong wall area sa dalawa. Tapos mamarka natin yung center. Tapos kukuha tayo doon ng tag 2x2 bawat side para 4 ang maging size, total size ng ating opening, window opening, kung saan natin ilalagay yung ating window frame. Yes po, ganun lang po kadali. Okay, tapos na po natin ang ating window frame tsaka ng mga shoulder stud at saka cripple stud. Yung cripple stud po ay ito yung nasa pagitan ng window at saka ng floor at yung top plate at yung window header. Yun po yung mga cripple stud. Okay, alhamdulillah, I think yan lang po ang ating layouting ng door jamb at saka window frame. Sa susunod po, pwede na tayo mag-cut ng ating mga gagamiting lumber tapos mag-install.